Ayan na po, ayan na po. Makikita na po ninyo yan ha. Ayan na po. Saan naman ang po embassy? Oh, yan oh, may lumabas na OPC. Lumabas na yung mga ano sa OPC na oh. Patulong naman po kami. Ano pa ba? Kailan pa po ba kami tutulungan? Kailan pa po ba kami tutulungan kung... Tumatawag na kami sa embassy, hindi kami sinasagot. Saka na nila siguro kami tulungan kung wala na. Lahat na kami dito, abo na. Tuwa dito, hindi kami sinasagot. Hindi namin pwedeng i-live doon kasi nandun sila, magkikita kami sa bintana at papasok sila sa amin. Kung nga kami ngayon sa deportation, may address na pong nakalagay dyan. Shh, maingay ka, Bing! Dahan-dahan. Para maano tayo, klaruhin ko lang po. Nandito kami sa deportation sa Saudi, Riyadh, Exit 7, may address na po dyan. Sa sobra pong takot ko, kagabi pa po hindi kami nakakatulog. Well, hindi naman po masama na nag-live ako. Ang hinanakit ko, wala na nga kami sa sarili. Parang ako pang sinisisi. Gusto po namin makalaya dito sa deportation kasi marami po kami, nasa deportation kami. May Uganda, may Ethiopia, may Kenya, may Bangladesh, iba-ibang lahi. Isang compound po kami dito. Ang Pinay, isang room, isang kwarto lang po kami dito. At may 38 kaming Pinay. Kagabi pa po kami walang tulog. Binabantayan namin sila. Ang nangyari, bawal kasi pong mag-video. Bawal mag-video kasi nagagalit po sila. At papasukin kami sa kwarto. Ito ang nangyari po. Nag-live ako na hindi ko na po binigyan ng saktong details dahil sa sobrang takot hindi lang po ako umiiyak, Sir Juan, hindi lang po ako umiyak, dito lang po ako sa kwarto ko nagtago dahil na sobrang takot na ako sa sarili. May kanya-kanya kaming kwarto dito, marami pong umiiyak pero hindi ko na po sila pinasok. Ayan, kanina pa po yung kasama namin, kanina pa po yan umiiyak. Hindi lang po ako ang umiiyak. Ang akin lang po, nandito kami sa deportation, nag-aantay kami kasi pauwi na nga po kami. Itong mga Kenya, mga Ethiopia, Uganda. At Ethiopia. Nag-ano na po sila, nagwelga na po sila. Nagwewelga na po sila kasi po stress na din po sila kasi matagal na rin po sila dito nag-aantay, wala pa rin po silang balita kung kailan makauwi. Ang nangyari, kagabi po hindi kami nakatulog lahat ng mga basura pinagtatapon nila, pinagbabato nila yung opisina ng Sakan. Tapos ngayon po, kaninang tanghali, nagsunog na po sila. Opo, nagsunog sila sa court, pero lahat na po ng punong mga kahoy na po dito, sinunog na po nila. At dyan sa harap namin, pag lumabas na po kami, may foam na po dyan na may apoy. Hindi po kasi kami makakagawa ng video kasi nga bawal. Inano po namin yung safety namin kasi bawal po talagang gumawa ng video. Kaya yun, ang nangyari, nakaw-nakaw na lang po ang video ko doon sa bintana ng kabilang kwarto. Huwag nyo naman pong masamain ang amin, ma-rescue lang kami kasi ang uwa at pulo, hindi po kami sinasagot. Saka na po ba kami re-rescuehin pag wala na? Ano ba? Saan po ba ako lulugar? Ako pa po yung may kasalanan. Ang amin lang po, gumawa na kami ng video kasi lagi kami tumatawag ng uwa, walang rescue. Hindi lang po ako ang umiiyak. Nandito po ako sa kwarto ko, nagtago dahil sa sobrang takot ko po. Kaya po, hindi lang ako ang umiiyak. Marami po kaming umiiyak dito, pero hindi na po ako pumapasok sa ibang kwarto.
Na lang din po ng gulo. Gusto ko po makauwi ako. Kaya nagpapadeport ako dito sa agency ko. Ang ano lang namin, yung mga ibang lahi, hindi na namin yung ugal, mga utak nila. Kahit nga dito sa loob ng Sakan, hindi na sila kaya. Ngayong oras na to, wala pa po kaming kain. Hindi na po nagbigay ng pagkain ng Sakan. Hindi ko napanood ko siya, pero parang siya pa po ang nagalit sa akin. Kasi di ko din naman na lagay lahat ang details doon. Sa sobrang takot po. Dito po nga kami sa deportation kasi nagpa-deport na po kami. Ang nangyari, iba-iba pong lahi ang nandito. Yung mga ibang lahi, di na namin maano yung mga utak nila dahil sa stress at nag-iisip sila na kailan sila makakauwi. Kinukulit nila yung opisina. Alam naman po natin na may prosesong gagawin eh. May prosesong gagawin ay ang gusto ng mga ibang lahi na mabilis ang proseso na makauwi na sila lahat. Hindi na po doon ganun mangyari. Kagabi pa po sila nag-wild, hindi na po kami nakatulog. Sinabi ko nga sa kanila dito, sinabi ko sa mga kasama ko dito, mga Pinay din, gagawa na tayo ng video. Kasi ang pulo wala, hindi na tumatao, hindi na sumasagot. Kanina pa po kami, sinasabihan lang kami ng pulo, ni Ate Margarita, sabi niya, antayin nyo na lang po, kasi pauwi na rin naman kayo. Siguro nasa kalagayan nyo po, kung kayo ang nasa kalagayan ko. Kayo pong nasa kalagayan ko, kahit siguro, hihimatayin kayo. Yung magsusuntukan, kung nasa labas lang yung mga kasama naming Pinay. Hinahabol nila ng malalaking kahoy. Buti na lang nakapasok yung mga kasama naming Pinay at sinirado yung pintuan. Gumawa po kami ng live kasi po nga hindi na sumasagot ang pulo sa amin. Bawal po bang mag-live kasi hingi na kami ng tulong kasi yung uwa, hindi talaga kami tinulungan. Hanggang ngayon po, gabi na po. Ngayon, di na naman kami nakatulog. Kahapon pa po kami hindi nakatulog. Hindi kami makakalabas, Kathleen, kasi nga, nasa labas sila lahat. Mga itim. Ang tatapang na po nila. Pinagsusunog na po yung mga damo. Gabi na po, natatakot na po kami. Baka kasarapan ng tulog namin. Pasukin yung kwarto namin. Mark, patulong kahit isabihin mo na lang sa uwa, Mark, embassy na po. Embassy, kahit pakuha na po kami mga Pinay sa embassy. Wait lang. Asa yung charger dyan, te? Nahanap ng may-ari. Hindi ko alam. Wala, baka nangyari ko sa may-ari, no? Sakan, exit 7 po. Exit 7 po. Exit 7. Sakan deportation. Sabihin mo nga, Mami, si Boy, sabihin mo dito sa live. Ari ka nga dito, hindi ko maano. Dito po sa exit 7, Aluwarni. Sakan, deportation.